Laot ng wika. Sa wika naman, bigyang pansin natin ang mga pangungusap na mababasa sa akda. Ilan dito ang mga pangungusap na ito. Gustong tumalo ni Psyche sa ilog dahil sa kanyang paghihirap. Napaiyak sa takot si Psyche dahil sa kadiliman ng paligid. Sumikip ang dibdib ni Psyche dahil sa natuklasan hingil sa kanyang mapangasawa. Nilamon ng dilim ang buong kabundukan. Nabunyi ang kaharian sa kasalang Cupid at Psyche. Naiinggit ang mga mata ni Venus sa gandang nakikita kay Psyche. Ang mga salita na kadin ay tinatawag na pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng anumang kilos o galaw. Ito ay itinuturing na kaluluwa ng pangungusap. Ito ay karaniwang binubuo ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Halimbawa, ang pandiwa ay tumalon. Ang salitang ugat ay talon at ang ginagamit na panlaping makadiwa ay Pagbuuin natin ang salitang ugat na talon at pandiwang ang kalabasan ay ang pandiwang tumalon. May iba't ibang gamit ang pandiwa. Kalamitang ginagamit ito sa pagpapahayag ng ating aksyon, karanasan at pangyayari. Aksyon. Kapag ang pandiwa ay may kilos o paggalaw mula sa tagaganap o aktor na maaring tao o bagay. Karanasan. Kapag ang isang pandiwa ay nagpapahayag ng damdamin o emosyon. Pangyayari. Kapag ang pandiwa ay bunga o nagsasabi ng isang proseso o pinangyarian ng kilos. Gamit ng pandiwa, aksyon. May aksyon ang pandiwa kung may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Maaring ang aktor ay tao o bagay. Mabubuo ang pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping mag, ma, mang, maki, mag, an. Halimbawa, gustong tumalon ni Psyche sa ilog dahil sa kanyang paghihirap. Ang pandiwa ay tumalon. Ang aktor, Psyche. Nilamon ng dilim ang buong kabundukan. Pandiwa, nilamon. Aktor ng dilim. Upang lubos na maunawaan kung bakit ang gamit ng pandiwa ay nasa aksyon, halimbawa nito yung unang pangusap, gustong tumalon ni Psyche sa ilog dahil sa kanyang paghihirap. Paliwanag, ang salitang nagpapakita ng kilos sa unang pangusap ay ang tumalon, at ang gumagawa naman ng kilos na siyang tinatawag na aktor ay si Psyche. Sa ikalawang pangusap, nilamon ng dilim ang buong kabundukan. Paliwanag, ang salitang napakita ng kilos sa ikalawang pangusap ay ang nilamon, at ang gumagawa naman ng kilos na siyang tinatawag na aktor ay si dilim. Karagdagang halimbawa. Unang halimbawa, tinanggap ni Colleen ang regalo ni Josh. Sa inyong palagay, alin kaya dito ang pandiwa? Tinanggap. Sino naman kaya ang aktor sa pangungusap na ito? Si Colleen. Ikalawang pangusap. Nag-aaral si Mark sa PMDS. Alin kaya dito ang pandiwa? Nag-aaral. At sino naman ang aktor na nag-aaral sa PMDS? Si Mark. Sa ikatlong pangusap, si James ay naatasang magbenta ng tiket. Ano naman kaya ang pandiwa na ginamit sa pangusap na ito? Magbenta. Sino naman kaya ang aktor? Si James. Gamit ng pandiwa bilang karanasan. Nagpahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inuhudyat ng pandiwa. Maaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin, emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Halimbawa, nagbunyi ang kaharian sa kasalang Cupid at Psyche. Karanasan, nagbunyi. Aktor, ang kaharian. Napaiyak sa takot si Psyche dahil sa kadiliman ng paligid. Karanasan, napaiyak. Aktor, si Psyche. Upang maliwanagan, ang unang pangusap ay nagbunyi ang kaharian sa kasalang Cupid at Psyche. Ang karanasan, nagbunyi. Ang aktor, ang kaharian. Paliwanag, ang salitang nagpapahayag ng damdamin sa unang pangusap ay ang nagbunyi.
at gumagawa ng kilos na ito ay ang kaharian. Sa pangalawang pangungusap naman, napaiyak sa takot si Psyche dahil sa kadiliman ng paligid. Natukoy natin ang karanasan ay napaiyak. Ang aktor naman ay si Psyche. Paliwanag, ang salitang nagpapahayag ng damdamin sa ikalawang pangungusap ay ang napaiyak at gumagawa ng kilos na ito ay si Psyche. Para sa karagdagang halimbawa, nasaktan si Maricar na siya ay lumisan. Alin dito ang pandiwa na ginagamit bilang karanasan? Nasaktan. Sino naman kayang aktor na nasaktan? Si Maricar. Labis na natuwa si Ivan sa markang kanyang nakuha. Alin ang pandiwa na ginagamit bilang karanasan? Natutuwa. Sa inyong palagay, sino ang aktor na natutuwa sa markang kanyang nakukuha? Si Ivan. Kaya naman, si Ivan ang aktor sa pangungusap na ito. Kaluluwalhatian ang dulot ng pagiging tapat ni Rosa. Ang pandiwa bilang karanasan ay ang kaluluwalhatian. At ang aktor ni Rosa. Gamit na pandiwa bilang pangyayari. Ang pandiwa ay bunga o nagsasabi ng isang proseso o pinagyarian ng kilos. Gamit ng pandiwa bilang pangyayari, halimbawa, sumikip ang dibdib ni Psyche dahil sa natuklasan hingil sa kanyang mapapangasawa. Pandiwa, sumikip, pangyayari dahil sa natuklasan sa mapangasawa. Naiinggit ang mga mata ni Venus sa gandang nakikita kay Psyche. Pandiwa, naiinggit, pangyayari sa gandang nakita kay Psyche. Sumikip ang dibdib ni Psyche dahil sa natuklasan hingil sa kanyang mapapangasawa. Paliwanag. Ang unang pangungusap, ang pangyayari ay natuklasan hingil sa kanyang mapapangasawa. At ang reaksyon ng aktor sa natuklasan hingil sa kanyang mapapangasawa, ang pandiwa ay sumikip. Ikalawang pangungusap, naiinggit ang mga mata ni Venus sa gandang nakikita kay Psyche. Paliwanag. Sa ikalawang pangungusap, ang pangyayari ay sa gandang nakikita kay Psyche at ang naging resulta ng pangyayaring ito sa aktor ay ang pandiwa na naiinggit. At para sa karagdagang halimbawa, buong gabi niyang ka-text si Joshua kaya bumagsak sa pagsusulit si Anna. Ang pandiwa ay bumagsak. Ano naman ang dahilan sa kanyang pagbagsak? Buong gabi niyang ka-text si Joshua. Ito ang pangyayari. Inihalal ng taong bayan ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na mula sa Mindanao. Ang pandiwa ay hinalal. Ang pangyayari, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na mula sa Mindanao.